I-pick up lang natin. Present. Training na to. Welcome sa ating Align to Win. Every Tuesday po ito, no? Type mo sa ating comment section, Tuesday. No? Every Tuesday, 9 p.m., no? So, alam mo na, i-schedule mo na, i-alarm mo na yan, no? Huwag ka na mawawala dito, no? Kasi maganda po yung series natin, mga topics natin for this year. Okay? Kaya, ngayon, simulan natin siya with sa topic ni Press. Okay? Kasi doon na po tayo iikot eh. So, ito po, no? Huwag na tayo lumihis, no? Kung ikaw nandito ka sa Worldwide, hindi na tayo lilihis, hindi na tayo magki-create ng gagawin natin, na plano natin. Bakit? Ito na mismo yung nilatag ng owner. At pag nilatag ng owner, anything na actions, anything na marketing, anything related sa Worldwide for the next 3 months, for the next year, no, dito rin nakapattern. So kapag ikaw nagkaroon ka ng sarili mong plano, sarili mong gagawin, no, ang hirap mag-promote, no. Ngayon sasabayan lang natin ang alon ng Worldwide. Sasakayan lang natin kung paano, no, nilatag ni Press. So ito po yung topic ni Press para po sa mga naka-attend ng ISO, no. Ito po yung diniscuss niya doon, yung 90-day burn plan. No, so hindi ko 'to i-discuss ha. Okay, hindi ko 'to i-discuss ulit, no. Kukuha lang tayo ng points at yun po yung i-highlight natin sa gabing ito, no. So itong 90-day burn para po sa mga karamihan, no, sabi niya sinimulan niya yon with the skyrocket analogy, no. Kung ikaw daw ay nagbi-build ng skyrocket or yung rocket ship, no, sobrang bigat niyan, no. Ang goal niyan ay makarating sa ibang planeta, makaalis ng mundo, makapunta sa moon. At para mangyari yon, no, dahil sobrang bigat niyan, kailangan niyang i-burn ng 90% ng fuel niya, no, para makaalis sa outer space dahil ang bigat ng gravity. So 90% ng fuel, no, kung ito-turn natin into analogy, that's the 90-day burn game plan. No, for 90 days, no, sabi daw, it takes 90 days to create a habit. So for 90 days, we will create a habit and build a momentum para sa business mo. No? So yun po yung topic natin ngayon. No? So alam mo na bakit game plan. Kasi after this 90 days, magmo-momentum ka. After this 90 days, kung ano yung goal mo, makukuha mo. Kung ano yung nilagay mo sa goal board mo, no? Yun po yung mangyayari. No? Kapag ka sineryoso mo itong 90-day burn game plan. No, so sabi doon ni Press, no, ang 90-day game plan is creating a few simple actions. Ibig sabihin simple lang, hindi komplikado, no? Kaya kahit bata kayang-kayang gawin kasi simple lang, which can be duplicated. Ibig sabihin nagagawa mo, nagagawa ng tao mo, nagagawa ng organization mo by a large group of people over a consistent period of time. So yan po yung mga highlighted words doon. Simple action na kayang ma-duplicate consistently by a group of people. No? So ngayon, ang ginawa niya doon is yung tinatawag nating talk to people. No? Okay lang ba i-type mo sa ating comment section? Talk to people. No, ibig sabihin for every day, no, kakausap ka daw ng 2 tao. 2 lang. Ganun po siya ganun po siya kasimple. Ang tanong, kaya mo bang kumausap ng 2 tao? No, of course. No, kaya mo bang kumausap ng 2 or more? Yes, of course. So ganun lang siya kasimple. Kaya mo ba mag-present, mag-explain at mag-connect sa 2 tao araw-araw? Yes, of course. Ganun siya kasimple. At yung downline mo ba, kaya ring gawin yon? Of course, no? Kaya siya duplicated and kaya ba natin ulit-ulitin? Of course. So ganun siya kasimple. Now, sinimulan yun ni Press, no, by giving the pre-launch stage. So si Mentor RJ, no, ila-launch niya itong ating game plan, pero prior to that may tinatawag tayong pre-launch. Ngayon po, no, mga mentors, simula na po ang pre-launch. Baka hindi mo alam, ha? Baka hindi mo alam. Okay, so lahat po tayo, no, kung ikaw ay nag-undergo ng 90-day burn, nagpe-pre-launch na po tayo ngayon. Hindi pa tayo lumilipad, nagpe-prepare for launching. Kaya nga pre-launch, no? So magla-launch tayo. Ibibigay yung oras, magse-set ng time tayo for that, pero ngayon start na ng pre-launch. Now, ang sabi sa pre-launch, you will create your inner circle. Okay? Gagawa ka ng inner circle mo. Okay? Ibig sabihin, yung mga taong makakasama mo sa 90 days na to. And of course, ang action plan. So, meron ka dapat kasama. Kaya I suggest, nakikinig dito yung kasama mo. No? Yung grupo mo, nakikinig dito sa ating pre-launch stage.
kasi sila yung makakasama mo for 90 days. So kung ikaw, mag-isa ka lang ngayon, wala kang kasama nakikinig, no? Pagka 90 days, mag-isa ka lang. 'Di ba? So sayang. So next is commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Yan yung highlight ni Pres, no? Ngayon, no, dito po tayo magfo-focus. Yung tinatawag nating zone 1. Okay, itong zone 1 na to, actually kahit na sa pre-launch tayo or wala ka sa 90-day burn, dapat ito po yung talagang laging ginagawa natin, no? Ito dapat yung araw-araw natin ginagawa, may 90-day o wala, no? Simula man ng 90-day o hindi, no, dapat lagi ka pa rin nasa zone 1. Minsan kasi tayo, no, as a network marketer, no? Siguro alam mo naman na networking tong I Am Worldwide, 'di ba? Marami tayong kasing gustong gawin, no? Marami tayong naiisip gawin, no? Lahat ng mga marketing strategy naiisip natin and kung ano-ano pakulo gusto nating gawin, end up nagiging na-overwhelm tayo, no? Dahil sa sobrang dami nating gustong gawin pero hindi talaga natin napapaputok yung business natin. So para hindi ka mahirapan at hindi ka na manghula, no? Ito lang yung kailangan mong gawin talaga araw-araw, no? Zone 1, yung tinatawag nating expose, follow up, get started, no? So ngayon, highlight natin dito, no? Kasi wala ka namang ifa-follow up kapag wala kang in-expose. Wala ka namang mapapa-pay-in kapag wala kang in-expose. So sa business po natin, very important yung tinatawag nating exposure, no? I-type mo sa ating comment section, exposure. No, diyan po iikot ang topic natin ngayon. No, paano natin i-expose ang I Am Worldwide araw-araw? Paano natin ipapakita yung I Am Worldwide araw-araw? Paano natin i-market ang I Am Worldwide araw-araw? Yan lang po yung dapat tumatakbo sa isip mo araw-araw. 'Di ba? Para hindi ka na malito. Okay? Kasi minsan ang dami nating naiisip, no, gawin ko to, gawin ko to, gawin ko niyan na hindi na aligned sa goal natin. Kaya nga ito, pinasimple na ni Pres, zone 1 lang, exposure lang. Paano mo ma-expose ang I Am Worldwide products, ang barley, ang compensation plan araw-araw? So ngayon, pakita natin, no? So ito yung mga companies na talagang they've been exposing their products, their company since day 1. No? Ayan, ito yung mga exposure natin, ha? Ito yung mga method natin of operation on how we expose, no? We use the samples, we use the products, no? Meron tayong mga script na ipo-provide later din meron. So ganyan lang po siya kasimple. Now, ito yung sabi ni Jim Rohn, success is nothing more than a few simple disciplines practiced every day. So, success is on your daily activities. So kung ikaw araw-araw ka nag-e-expose ng business natin, araw-araw mong ginagawa yung business natin, nandun daw yung success. No? So, ito ipakita ko sa iyo para hindi ka ma-overwhelm kasi nga na-overwhelm tayo, no? Kung bakit marami pong tao ang hindi na rin nag-a-active or mga downlines mo na hindi na rin nag-a-active kasi nga paulit-ulit yung ginagawa. Paulit-ulit, tama, no? Paulit-ulit, magpo-post na naman ako, magbi-video na naman ako, mag-story na naman ako, kakausap naman ako ng tao, pero ganun talaga, yun ang business natin at yun lang yung paulit-ulit na dapat talaga natin ginagawa. And where advantage ka sa'yo. Bakit? Dahil paulit-ulit na, alam mo na dapat yung ginagawa mo, hindi ka na mangangapa. Ang mahirap kasi kapag everyday bago yung papagawa sa'yo, no? Yun yung mahirap doon. Everyday may bago. Everyday komplikado. Everyday aaralin mo na naman. Pero tito, hindi na, uulit-ulitin mo lang. Pero dahil ulit-ulit, marami po na overwhelm, no? Ngayon, ito ipakita ko sa'yo, no? Why exposure beats explanation, no? Because business fail not because of the product or the system. Maganda ang I Am Worldwide, maganda yung barley, tama? Maganda lahat ng mga product line ni I Am Worldwide. However, lack of exposure. Not on I Am Worldwide side kasi si I Am Worldwide hindi po nagkulang, no? Nagpa-billboard, ang daming artista, every quarter may bagong artista tayo, halos every month nung last year, every month may bagong artista na lumalabas. So si I Am Worldwide hindi po siya nagkulang sa pag-i-expose. Ang nagkulang sa ating side na, no? So ito pakita ko sa iyo, no? Ito yung mga companies, no, na talagang they've been exposing their business for almost a century, no? Ito, Coca-Cola. Sino dito umiinom ng Coke, no? Type mo I am. Umiinom ka ba ng Coke? 'Di ba? Alam mo ba ang Coca-Cola, they've been in business since 1886, no?
ang tagal na, no? Ano na ngayon? 2026, no? 1886, nandiyan yung Coca-Cola. Pero sino po dito ang nakakita ng Coca-Cola ads ngayong araw, no? Type mo nga I am kung nakakita ka ng Coca-Cola ads ngayong araw na to, o di ba? O uminom ka ng Coca-Cola, o lalo na yung may mga party diyan, di ba? Pagka may handaan, lagi hindi nawawala yan, Coca-Cola soft drinks sa meal. No, pero alam niyo po ba, even ang Coca-Cola until now, 100 years, more than 100 years in the industry hanggang ngayon nag-advertise pa din, no? And even hindi lang po nag-a-advertise, they are adapting to change. No, bakit ngayon yung ads ng Coca-Cola, alam niyo po, AI generated na. 'Di ba? Yan po, no, yan yung bago niya last Christmas, this was released, no? Lahat po yan AI generated, no? It takes thousands of generated prompts para mangyari yan. So nag-a-adapt din siya, hindi lang siya basta nagma-market. Dati it cost them billions para mag-advertise na mag-advertise. Ngayon may AI na, sumasabay din sila sa trend. Take note 1886 pa sila nag-a-advertise. Ang tanong, 100 years nakakasawa mag-advertise? 'Di ba? Ikaw nga lang o 1 week ka nga lang araw-araw nagpo-post para nagsasawa ka na eh. One month ka lang nagpo-post para nagsasawa ka na. Minsan, magpo-post na naman, parang nakakatamad, 'di ba? Pero tingnan mo ang Coca-Cola, 100 years nag-a-advertise pa rin ngayon. Kaya huwag ka magsawa sa pag-i-expose. Baka inisip mo Coca-Cola lang. Ito po, no? Sino po dito, no, nakakita ng Ford sa kalsada? May mga Ford sa kalsada or may mga nagda-drive. Si Mentor Kevin, nagda-drive yan. Ford Mustang. 'Di ba? Ford Mustang. Ang Ford Mustang was already in business since 1903. Okay? More than 100 years na din. Centuries na. Pero ang tanong, are still they doing advertising? Yes, no? Hindi po sila nawawala. In fact po, no, itong picture na nasa right ko, yan po ang biggest billboard awarded sa Guinness World Record na ang pagmamay-ari ay Ford. 'Di ba? So until now, 2026 na, nag-a-advertise pa rin sila for 100 years. Nagsasawa sila, no? Hindi, no, tuloy-tuloy pa rin kasi naniniwala sila exposure ang kailangan para makita ang negosyo mo. Next. Ito pa, Procter and Gamble, no? So sino po dito ang gumagamit ng mga products ng Procter and Gamble? P&G, no? They're been in business in 1837. Alam niyo po, no, napakalupit. Bakit? Magto 200 years na, no? In a few years from now, 200 years na sila, no? Nagsimula sa ganyang store, ngayon ang laki-laki na ng kumpanya nila, no? Para alam niyo kung ano ba yung mga products ng P&G, yan po 'yun. Ginagamit nyo rin araw-araw, no? Head and Shoulders, no? Yung mga Tide, yung mga Downy, yung mga Olay, no? Mga Gillette, 'di ba? Mga Ariel, P&G, Pantene, 'di ba? So part po 'yan ng P&G, no? And then they've been doing this for almost 200 years. Ang tanong, sinong kayang magsasawa? Ikaw, nakaka-join mo lang last year? Magpo-post ka, magma-market ka, mag-e-expose ka, o itong mga to na 200 years nang ginagawa pero hindi nagsasawa. Marami yan sa billboards, sa television, no? Talagang kalat na kalat yan. Ito pa. Okay, ito pa, Nestle. 'Di ba? Imagine mo, ang Nestle was already in 1866. From this advertising to this company, no, until now, no, they've been advertising their products. Nescafe, Milo, Coco Crunch, Nido, no, lahat yan, Magic Sarap, no, talagang beer brand, no, kalat na kalat, halos lahat iniinom, gumagamit ng mga products nila. And they're still doing advertising until today, no? So, hopefully na-gets nyo yung idea, no, na huwag ka magsawa kasi bakit dyan nag-start ang mga big companies until now, they've been doing it. Hindi rin po sila nagsasawa. Ganun lang po ang business natin. Exposure. Alam nyo po na kahit na hindi na sila mag-market, kahit hindi na sila mag-billboard, hindi na sila mag-TV, hindi na sila kumuha ng endorser, kilala na yung product nila eh. Tayo pa kaya na nagsisimula pa lang? Ikaw pa kaya na nagbi-build ka pa lang ng business mo? Hindi pa nga alam ng kaibigan mo na nag-I am worldwide ka eh. Hindi pa nga alam ng kaibigan mo na nagbabarley ka, 'di ba? Tapos ikaw nagsasawa na.
dapat no dumating sa time na kapag binanggit yung pangalan mo, ang kadugtong niya nan Barley. Kadugtong na ng pangalan mo, I am worldwide. Ganon ka kakilalang kilala. Pero pag hindi ka pa kilala, no, meron na ba dito? Meron na po ba na experience yung papasok sila sa trabaho nila? Uy, andiyan na naman si Barley. Di ba? Papasok sila sa pamilya nila. Uy, ayan na yung ano natin, yung pinsan natin nagba-Barley, no? Dapat dumadating dun sa ganung point na ma-expose yung pangalan mo, na every time nahahanapin nila yung I am worldwide, wala silang ibang maiisip kundi ikaw. Bakit? Ang ingay mo sa social media, ang ingay mo, no, kung saan-saan, kalat na kalat yung pangalan mo, nakadikit na yung pangalan mo sa Barley, nakadikit na yung pangalan mo sa I am worldwide. Dapat dumating sa ganun. No? At darating lang yun sa ganun kung araw-araw nag-e-expose ka at hindi ka nagsasawa. No? Kami po, no, we've been doing exposure, no? Nagma-market na kami 5 years, 6 years na po, no? Mentor RJ, Mentor Carlo, at ngayon nagsawa ba kami? Hindi. Tingnan mo, recent post namin, no? Tingnan mo yung bagong mga products na pinopromote namin, and hindi po kami nahihiya at hindi kami napapagod. Bakit? That's our business. 'Di ba? O sabi dito, Barley Queen, Queen of Barley. O 'di ba? Pinalitan niyo na si Miss Maritoni. Bakit? Kayo na yung nakikilala eh. Kasi, no, lagi yung ino-offer. 'Di ba? O, so now, sabi dito, no, why exposure beats explanation? It's not the best who wins, it's the best known. No? Maraming magagandang sasakyan, tama? Maraming magagandang products, 'di ba? Maraming soft drinks in the market. Alam niyo po, marami pang mas masarap sa Coca-Cola, no? Ako favorite ko ay favorite ko yung Fanta, yung Dr. Pepper, no? Pero no, mas marami pa rin ang sales ng Coca-Cola. Bakit? Mas kilala sila. 'Di ba? O mas marami pang mas masarap kaysa sa Bear brand, 'di ba? So sa mga products na 'yon, sa mga hair cream o kaya sa mga shampoo, mas marami pang healthy at the same time maganda products, pero yun ang kinukuha ng mga tao the moment na pumunta sila ng grocery store. Bakit? Yun ang kilala. Kasi for how many years, for how many centuries, they're still doing advertising exposure every time. No? Tandaan mo yan. Kaya ganito, kahit gaano kaganda yung barley natin, kahit gaano kaganda yung product natin, kung hindi naman kilala, walang bibili. No? Kahit yung green box na nasa likod mo, ang ganda-ganda niyan, pero hindi alam na ikaw ay nagma-market ng product, walang bibili sa'yo. No? Kahit meron pa tayong pinamimigay na libreng sasakyan, libreng travel, libreng gadgets, libreng incentive, walang magjo-join kasi walang nakakaalam ng compensation plan na inaalok mo. 'Di ba? Kahit ang ganda-ganda na, no? Nasa atin na ang lahat, 'di ba? Imagine mo 'yun, nasa atin na lahat, kompletos ricados na tayo. Wala pa rin sasali sa iyo, hindi ka pa rin makaka-build ng organization pag hindi mo in-expose ang business mo, no? Kaya ngayon 2026, tanggalin na natin yung pagiging mahiyain. It's time, no? Huwag ka na mahiya. It's time po to expose. It's time para ipakita sa mundo na ikaw ay part ng I Am Worldwide. Okay? So now, here's the thing. These are the 7-step exposure system. Tuturuan kita paano mo ma-expose ang business mo sa 7 steps na to. No? Kailan ba i-type mo sa ating comment section? 7 steps, no? Sobrang dali lang po ito matandaan. Kahit bata, talagang maaaral itong ating points na ituturo ngayon. First step sa ating exposure system is yung tinatawag nating visibility. Okay? Sabi dyan, let people see you before you talk to them. Okay? Tandaan mo, no? Exposure is everything. Kaya kailangan nakikita ka, no? Magsisimula yan saan? Social media mo, sa online mo, sa social account mo, 'di ba? Sa daily posting mo. Ang tanong, gaano ka kadalas mag-post? 'Di ba? Ngayon po, no, mga mentors, sira na po ang ngayon, sira na po ang algorithm ngayon. No, dati kasi nung nung nag-uumpisa kami mag-market, dapat at least, no, every day minsan nakakaano ka lang dapat, no, 2 to 3 posts lang every day, no, tapos may interval yan na at least 6 hours. Pero ngayon hindi na, magulo na, 'di ba? At nagbabago-bago ang algorithm ni Facebook.
Pero ngayon, ang importante dito, no, gaano ka kadalas mag-market, no? Baka mamaya lumilipas ang isang araw, hindi ka man lang nagpo-post. And tanong, Coach Dave, ano bang ipo-post ko? No, post ka ng no, number one, lifestyle post, no? Kung ano yung ginagawa nating business, yung community natin, no? Kung ikaw ay nagta-travel, kumakain ka sa labas, nagmi-meeting ka sa labas, that's part of lifestyle post. I-post mo, 'di ba? Gumagamit ka ng products, the product post, mga testimonies ng mga products natin, mga natulungan ng barley natin, it doesn't necessary na sa'yo. May nakita ka, nag-scroll ka sa social media, nakakita ka na natulungan ng barley, i-copy mo, i-post mo sa'yo. 'Di ba? Alam niyo po, yun na maganda sa business natin kasi copy-paste business, no? Ambassadors, ito po ha, ang dami nating ambassadors, ang dami nating mga promotion materials about sa mga products and ambassadors natin. Pero sad to say, walang nakikita sa wall mo, no? Hindi nakikita sa wall mo, so sayang. Ang I Am Worldwide, they're budgeting millions of pesos para sa mga ambassador, sa mga marketing materials, pero hindi mo kinokopya at hindi mo pinipaste. Sayang yun, no? Value post, no? Mga lesson, realization, mindset. No? So in short, pagka sinamarize natin dito, no, kailangan maging part na ng routine mo na talagang kada galaw mo na po-post mo sa social media, no? Kasi kailangan mong maging visible. So kung dati hindi ka sanay mag-post, okay lang 'yon, pero ngayon dahil nagbe-business ka na, kailangan mo. No, kami po, no, it's hard for us to post kasi po dati nasanay po kami, ako lalo, no, ang posting ko lang once a year. No, pag titingnan mo, i-scroll back mo yung ano, yung social media ko, nag-upload lang ako once a year. 'Di ba? Bakit once a year lang kami nagkakaroon ng chance makapag-Facebook? Once a year lang din kami nakakaroon ng chance na magka-internet, di ba? Minsan sobrang dalang talaga. Kaya ngayon, nung nag-I Am Worldwide, sabi ng mentor ko, mag-post daw araw-araw. So nanibago ako, pero kailangan nating mag-adapt. Ikaw din, ganun, hindi ka sanay na mayat maya mag-post. Private person po ako, Mentor Dave eh. Di ba? Private person ka. No, dati. Pero ngayon hindi na. Gusto mo mag-grow yung business mo, kailangan mo expose ang sarili mo. No? Tsaka ka na magpa-private pagka mayaman na mayaman ka na. 'Di ba? Anong ipa-private sa iyo? Bakit hinahunting ka ba? Marami bang ano, marami ka bang kayamanan na tinatago diyan? So kung wala, no, talagang isuwalat mo 'yung sarili mo. Wala pa pong ano ha, wala pa naman pong barley distributor na dinukot. Wala pa naman, wala pa namang inabangan, no, ninakawan habang nagba-barley, wala pa naman, no? Kaya wag mong i-private 'yung sarili mo. Tanggalin mo sa sarili mo na private entity ka. Hindi, no? Tandaan mo, ikaw ang ambassador, ikaw ang artista diyan sa social media mo. Ikaw yung promoter, no? Kasi bakit ikaw yung kilala ng mga kaibigan mo, hindi naman nila kilala sila Song Joong Ki, sila Ji Chang Wook, no? Hindi naman nila kilala 'yon. Ikaw yung kilala nila. Kaya kailangan ikaw every time nagpo-post, nagma-market, visible online, no? Tanggalin mo na yung ano, yung ganung mindset, no? Kasi yun yung mindset mo eh. That's the reason kung bakit hindi ka maka-build for how many years? Kasi bakit nahihiya kang i-offer, i-post ang product natin? No? O ito, bigyan kita ng challenge. Tingnan mo yung mga social media na mga top mentors, no? Gaano sila kadalas mag-post ng product every day? Gaano sila kadalas mag-market ng negosyo every day? Magsasawa ka. Kaka-like mo lang nung post ni Mentor RJ, ni Mentor Arya, ni Coach Mike, no? Meron na naman, no? Parang magsasawa ka, mag-heart ka, sobrang dami, 'di ba? And that's the reason kung bakit naabot nila yung top na yun kasi hindi sila nahihiya sa pagma-market ng negosyo pag-i-expose ng business every day. Okay? Next natin, online, offline naman, no? So, offline naman, ito yung mga traditional. So, since na ang business natin ngayon, alam naman natin, we are online and offline. Kahit saan, hindi pwedeng online ka lang, hindi lang pwedeng offline ka din. Pero imimix natin yan, no? So, offline, kung ikaw ay wala ka sa online world, no? Consistent pa din. Kung ikaw ay nagtatrabaho diyan sa trabaho mo, make sure may dala-dala kang barley, no? Nagta-travel ka, nag-ano ka, make sure may dala-dala kang product, 'di ba? Sa family members mo na offer mo yung mga products natin. Ito po ang hindi mawawala, no? Tandaan mo kung nasan ka, nandoon ang business mo. Kaya kung nandiyan ka sa lugar na 'yan,
no, you have the opportunity to share sa mga nakapalibot sa iyo. No, make sure may dala kang flyers kasi bakit? Ang katumbas ng flyer na 'yan is yung ating mga online post. So kung ikaw ay physically present, no, and you want to introduce your business, may dala kang ganito, may dala kang flyer. No, ito po ha, huwag ka mahihiya. Alam nyo, baka nakukornihan kay kasi corny naman yan. Hindi naman kami hindi naman kami old school, no? Ako po ginagawa ko 'yan, no? Namamlayers po ako last Friday, no? Meron akong invite, 6 po sila. Saan ko nakuha? Flyering, no? Pumunta ako dun sa pumunta ako sa sakayan ng tricycle. Lahat ng mga tricycle driver, no, pinag-aabutan ko ng flyers. Lahat ng mga asawa nila pinag-i-invite ko, pinapunta ko sa McDo, no? So yung iba doon magjo-join na, may mga clients na din. So until now ginagawa pa rin po namin. Kaya po ikaw, huwag ka mahihiya. No, huwag ka mahihiya. Dala ka ng ganito. Mapunta ka sa mall. Tandaan mo yung tinatawag nating 3 feet rule. Anyone na nakapalibot sa area mo 3 feet away from you, pwede mo maging prospect 'yan. No? Pwede mo maging prospect 'yan at only way, no, to establish communication is kung meron kang ganito, may papakita ka, no? Kasi alam niyo po, no, ito share ko lang sa inyo, no, yung mga flyers ni I Am Worldwide na yung mga ginagawa natin, alam niyo, dun pa lang it already it already kills yung natin, yung mga doubts nung clients. Kasi hindi ka mukhang hindi ka mukhang cheap na nagfa-flyer. Ako pagka nagfa-flyer ako, pinapakita ko yung last time na flyer ko, ang tanong nung tao sa akin, nandyan ba si Marian? Makikita ko ba si Marian? 'Di ba? Kasi bakit? Nakita nandun sa flyers ko si Marian. So hindi nakakahiya. Bakit? Quality yung ino-offer mo. Yung products mo, yung ambassadors, quality. Kaya hindi nakakayang i-offer. No? Oh, next, small group meeting, no? May mga kaibigan ka, no? Mga gatherings nyo, mga reunions nyo, no? That's the opportunity to share the business, the product, house party, 'di ba? Time to time pwede ka mag-invite sa bahay nyo, pwede kayo magmerienda, mga magkakapitbahay, 'di ba? And then offer the business or the products. So yan naman po yung natin, ways to introduce and be visible offline. So ngayon, pagsasabayin mo yan, naku, hindi ka talaga mauubusan ng kakausapin. Bakit? May nag-i-inquire na sa'yo sa online, may nag-i-inquire pa sa'yo sa offline. No, hindi ka naubusan ng talks. Okay? O, step number 2, curiosity bait. No, ito na yung mga captionings natin. No, enough interest to ask but not enough to argue. No, ito pag online. No, ito yung mga sample captions mo, no, na pwedeng pang attract ng mga viewers, no? Dati trabaho lang, ngayon may business na after shift. Hindi ako nag-resign, nagdagdag lang ako. Pwede pala kumita kahit nasa bahay lang. Buti na lang nakita ko to, 'di ba? So yan po yung mga sample na hook. Ngayon ikaw na bahalang magdagdag kung ano yung kasunod niyan. Kasi po dito sa hook pa lang na to, curious na agad yung client, ano yung business mo? 'Di ba? Ano yung dinagdag mo? Ano yung kinikita mo? Paano ka kumikita niyan kahit nasa bahay lang? Ano yung nakita mo? No? Ano yung nabago sa iyo because of that? No? So ito yung mga sample, very important na aside from exposing is yung meron kang captions na nakaka-curious sa mga viewers mo, no? Next natin is yung tinatawag nating offline, no? Sa offline naman, no, ito naman yung pwede mong i-share kapag may mga kasama ka, no, nasa family mo, reunion sa mga kaibigan. Alam mo friend, may tinry ako daily routine lately. Try mo rin, 'di ba? After work, may ginagawa lang ako ngayon. May side hustle lang ako ngayon. May business lang ako ngayon. No? Simple lang. May product, tapos may guide. Sinasabay ko lang to after ng work ko. Akala ko, kailangan magaling. Hindi naman pala. Kasi may mga trainings. So ito yung mga sample, no, na ano ba yan? Na mapapatanong ang tao kung ano ba yung ginagawa mo negosyo, kung ano ba yung product na meron ka. No? So yan po yung pwedeng i-sleep mo through the conversation habang nagkukwentuhan kayo, habang nagbi-build ka ng rapport sa bawat isa. Isisingit mo lang, 'di ba? Nagkukwento kayo, 'di ba, about sa mga anak nyo. Alam nyo, yung mga anak, 'di ba, ang hirap palakihin. Pero buti na lang kasi meron ako nakitang opportunity, kahit sa bahay kumikita ako, dagdag kita para sa mga anak ko, gastusin sa bahay. No? So siningit mo lang yung ganung bait, yung ganong curiosity line, no? Ano ba 'yan? 'Di ba? Ano ba 'yung ginagawa mo? 'Di ba? Ano ba 'yung sinabay mo? Okay?
So yan po ang step number 2 natin, no? Next natin, step number 3, invitation. O ito na, no? So after you expose, after you have the power lines, the script, ito na, it's your time para mag-invite. Pero remember this, invitation, not presentation, no? The goal is to keep it short and simple, no? Kasi bakit? Ang goal mo, ma-invite sila dun sa presentation. Ang goal mo, yung presentation, yung magpapaliwanag ng lahat para sa kanila. Hindi ikaw. Hindi mo actual ngayon sasabihin, i-schedule mo pa. Now, kung available ka, free ka, no? Presentan mo na. No, kung hindi naman, schedule mo. So kapag online, no, pag online yung mga nakausap mo, naka-chat mo, nagkukwentuhan kayo, nagbi-build rapport kayo, no? Pwede mo siyang i-direct sa video. May short video ako, panoorin mo muna, no? What time ka available for Zoom meeting? Doon ko na lang i-explain lahat, no? Set natin ang schedule, doon ko na lang ipapaliwanag lahat. Mahirap kasi paliwanag sa chat. Anong oras ka, libre tawagan, 'di ba? Gusto kitang ipakausap sa taong tumutulong sa akin, no? Yan na po 'yon. Ini-schedule mo na yung tao kasi na-curious na siya eh. Nakita yung post mo, nakita yung maganda mong captions, gusto niya ng malaman kung anong ginagawa mo, no? Pero wag muna, no? Invite mo muna sa presentation. Doon mo dadalhin. Minsan kasi yung iba, no, nasasabi na lahat, Barley, ay alam ko na 'yan. Ay, networking 'yan. So naputol na, no? Imbis na ma-invite mo sila, mapaliwanagan sila talaga ng tama, no? Hindi mo na sila na-invite kasi bakit? Ang dami mo nang nasabi. No, yun po yung iiwasan natin when inviting, when exposing, no? Huwag mong i-expose lahat on the spot. Hayaan mong ma-schedule sa presentation. Okay? Next natin. Step number 4. Bilis lang natin, no? Third party exposure. Ito na yung third party. Borrowed beliefs is stronger than self-belief. No, gagamit ka na ng mga tools. Okay? Para mas mapaintindi yung sa mga clients mo, no, yung ating products, no? So diyan napapasok yung mga webinars kagaya ng mga Zoom meeting, no, with your mentors, 'di ba? Yung mga IBPs natin every day, no? Yan na po papasok 'yon. Maganda po ma-maximize mo 'yan, ma-utilize mo 'yan, no? Si I Am Worldwide, merong IBP sa office, merong mga daily IBP sa Team Blast, sa bawat teams meron din. Tanungin mo yung mentor mo kailan yung I Am Business presentation para kapag may I Am Business presentation, may invite ka, no? Ito sabihin ko na sa iyo sa Friday, meron tayong business presentation sa Santa Mesa McDonald's ulit. So, alam mo na may meron dong presentation, mag-invite ka na. Okay? Testimonial videos. So iba kasi kapag may mga iba silang nakikita, no? Lalo na kung ikaw ay wala ka namang testimony nung hinahanap nila, hanap ka sa YouTube, hanap ka sa Facebook, ang dami mo nung makikita, no? May mga natulungan ng Barley natin, i-search mo lang, ipapanood mo sa kanya. Kasi iba pa rin yung talagang nakagamit ng product na kagaya niya ng nararamdaman. No, yun pinaka-powerful tools. Very effective to, lalo-lalo na po sa akin. No? Ako, wala naman akong sakit, wala naman akong nararamdaman, no? Pero pagka nagma-market ako ng product natin, I borrowed testimonial videos. No? Mina-maximize ko yung mga testimonies ng ibang tao. And of course, events. No? Imagine mo, pag may event, make sure may dala ka pagka ganon. Kasi bakit third-party exposure? Hindi na ikaw yung nagko-convince sa client mo. Hindi na ikaw nagko-convince sa kanya na mag-join. Kasi pag pinapunta mo siya sa event at nakita niya yung event, nakita niya ang ganda ng community, ang daming ina-awardan, ang daming kumikita, ang daming nagmi-milyon, ang daming nagta-travel, no? The event itself, no, will be the reason kung bakit siya magjo-join, no? Yun yung tools. Kaya tingnan mo, last ISO nung last day. Imagine mo kung may client ka, no? Sinama mo doon, no? Nakita niya ganun kaganda yung plano ng owner, ganun kaganda yung products natin. Tingin mo ba magjo-join siya sa after ng event? Yes. Unfortunately, wala ka doon. Unfortunately, wala ka ring invite, di ba? Kaya yun ang sayang. Wala ka ng invite, wala ka pa. So ngayon, ang nangyari, wala ka ring pay-in. 'Di ba? Pero pag ni-utilize mo 'yon, no, sure po yung pay-in. Yes, meron siyang cost 1,500. Ano naman yung 1,500? Yung client na binitbit mo nag-jade pagkatapos.
no? Kaya i-utilize natin every time may event ang I Am Worldwide, ang teams, no? Bit-bit ka, okay? Yun yung mga third party exposure natin, product demos, no? So in short, if there's a possibility, no, na ma-expose, ang tawag po natin diyan mga mentors, re-expose. Okay lang ba i-type mo sa ating comment section? Re-expose, no? Re-expose. Kasi nakita niya na napresentan mo na siya, napaliwanagan mo na siya, pero hindi pa siya nag-join. 'Di ba? May mga ganun, no? Yung mga client di pa agad nag-join, hindi naman nag-OTS 'yon, no? So ang kailangan mo doon, i-re-expose mo, no? Para ma-sold out talaga siya. Kahit na nakakinig na siya ng IBP, papakinggan mo ulit ng IBP. Kahit na, nalaman niya na yung products, sendan mo ulit siya ng testimony ng products. No, kahit na nakita niya na yung kitaan, pakita mo ulit, no? Re-expose mo. Yan po yung third party exposure. Okay? Next natin, no? Ayan, step number 7. 7 na pala tayo. Okay? Don't give option, no? Next step, give direction. Ito na 'yon, pakita mo na sa kanya yung vision. Siyempre, nakausap mo na siya, napaliwanagan mo na, nakita niya na talaga na maganda yung company, no? Anong next steps, 'di ba? No? Pakita mo ulit yung webinar kung hindi pa rin talaga sumasali, and then start mo na. Gumamit na siya ng product, no? Start na siya mag-invite, start na siya or planuhan mo na agad na magkakaroon kayo, magkakanda kayo ng business presentation sa lugar niya, magkakanda kayo ng Grand IBP sa area niya, mag-start na kayo mag-start na kayo invite, no? So, bigyan mo na siya ng plano. Okay? Bigyan mo na ng plano. So, ngayon, yun po yung very simple 7 steps, no? To introduce and get clients this 2026, no? Gamitin natin, i-maximize natin yung yung 7 step na yan. Now, eto na, no? So, hopefully, natandaan mo yung 7 steps natin. Ito, I will give you the right mindset for exposure. Kasi very important yung tamang mindset. Kasi yung mga tinuro ko sa inyo, basic, no? Tama, no? Basic lang, no? Ginagawa naman natin everyday, no? Pero bakit wala nag-join? Because of this mindset. Dapat tama yung mindset mo. Kasi kahit na ginagawa mo yung actions, pero hindi tama yung reason and yung intention and yung mind mo for it, hindi mo siya magagawa tuloy-tuloy. At the same time, baka mayroon ka pang tawag diyan, magawang hindi tama, no? Kaya ngayon i-correct natin ang mindset mo sa exposure. Number 1, no? Every time na nag-e-expose ka ng business at product natin, no? You are not the savior. You don't change lives. No, people decide, ang trabaho mo lang mag-expose, no? At ang trabaho nila mamili kung bibili o hindi, no? So hindi mo trabaho mangumbinsi, no? Kasi minsan yun yung natin means hindi kasi ako magaling mangumbinsi, yung client ko hindi kasi sumali. Ngayon pag hindi sumali, nasasaktan ka. Pero pagpapalitan natin yung mindset na yan, ang trabaho mo lang is to share. Kung bumili man siya, mag-member man siya, nasa sa kanya na yun. Basta ang trabaho mo, mag-share, mag-expose. No? Kasi po, yun din yung reason kung bakit marami ang nagsasawa sa pagmamarket. Kasi wala namang bumibili. Post ako ng post sa social media, wala naman nag-how much. Wala naman nag-i-inquire. Di ba? Sino ditong minsan ganun yung na-experience? Magpo-post na naman, wala namang nag-how much. Nag-post nga ako kanina, 20 lang yung nag-like. Magpo-post ba ako? Kaya ngayon, minsan, napapagod na tayo. Kasi bakit? We are assuming na bibili sa atin yung client, no? Magbe-member agad, nag-post kami, mag-how much agad. Hindi. No, alam mo ba, every time na nagkakaroon ng billboard, yung mga products na pinakita ko sa inyo kanina, wala namang bibili doon. 'Di ba? Ini-expose lang. O kagaya niyan, dahil promote sila ng promote, at ikaw ay, let's say naubusan ka ng shampoo, no? Naubusan ka ng shampoo, naalala ko, may nakita nga pala ako, Head and Shoulders, mukhang maganda yon, yun na lang bibiling ko. Hindi naman right on the spot sila bibili. 'Di ba? O, for example, ikaw, dahil lagi mo nakikita yung advertising ng Ford Motors, no? Nag-decide ka, parang gusto ko nang bumili ng sasakyan. Ano kang bibiling ko? Nakita ko yung Ford matibay. Bibili ako Ford. 'Di ba? Kasi bakit? Ini-expose nila.
Oh, kagaya niyan, 'di ba? O pag ikaw nauhaw dahil lagi mo nakikita, may nakita kang product, um, Coca-Cola and itong isa na hindi masyadong kilalang product, syempre pipiliin mo Coca-Cola pa din. Bakit? Na-expose everyday. So ganun din po yung trabaho mo everyday. Kung nagpo-post ka, nagma-market ka, walang bumili, okay lang kasi nga ang trabaho mo expose. Hindi mo trabahong magbenta, mag-convince, no? Ang trabaho na 'yan nung kliyente, no, kung bibili sa or o hindi. Okay? Kaya ang nangyari, maraming sumusuko, no? Kasi bakit? Nag-e-expect agad ng result. Pero pag inayos natin yung mindset natin, wala mang nag-like ng post mo, wala mang nag-inquire sa post mo, you just do your job exposing the business, meron at merong bibili sa'yo. Ako naniniwala dyan. No? Imagine mo, 5 years ka, lagi ka nagko-consistent posting, ewan ko na lang kung walang bumili sa'yo, naku, balikan mo ako. No? Mentor Dave, araw-araw ako nagpo-post, wala namang bumili. Kasi bakit? Yung consistent mo nga lang na post, nakikita yun ng friend mo eh. No? Ako, maraming ganun, no? Yung mga kaibigan ko, no, matagal na ako nagpo-post, ngayon lang bumili. 'Di ba? Bakit? Ngayon lang nila kailangan eh. Baka kasi nung nakikita yung post, healthy pa sila. Pero dahil consistent ka nagpo-post, nagkaroon sila ng karamdaman ng sakit, ay, nakita ko tong barley na to sa kaibigan ko, dun ako sa kanya bibili. Bakit? Consistent nagpo-post. Ngayon, balik na rin naman natin, no? Balik na rin natin. Eh, hindi ka nagpo-post, yung client mo, yung friend mo, nangangailangan ng product, saan nga ba ako mag-avail ng barley? Meron ako nakita sa online, siguro sa sa Facebook, nagbumili siya, no? Pero hindi sa iyo. Bakit? Hindi ka nakikita nagma-market eh. 'Di ba? So, yan po mga mentors, kaya anuhin natin yan change that mindset, no? Your job is to expose, okay? Next natin, mindset number 2. No? Ayan, oh. Mindset number 1. Okay, wait lang. 1 minute, no? Malulubat na ako. Okay, wait lang. Wag na tayong ano. So, screenshot nyo na yan, 1 minute. Kunin ko lang yung charger. Continue natin. Oh, next, sabi dito, when you try to save people, you sound needy. No? Talagang kailangan na kailangan mo. Mukha ka talaga nagbebenta. And ang tao, mas lumalayo nang lumalayo sa'yo. Kasi bakit? Yun ang ano mo eh. Yun ang intention mo eh. No? So, always change that heart, no, na I'm just showing you options, no? At least pag nangailangan siya, hanapin ka kamo niya, no? So yan po yung mindset natin. Next, number 2, rejection is not personal. Always remember, no means not now or not never, no? Baka ngayon hindi pa niya kailangan kasi nga malakas pa siya, wala pa siyang sakit, o baka hindi pa niya kailangan kumita kasi mayaman pa siya, maganda pa yung trabaho niya. Pero the moment na mapagod yan at gusto niya na maghanap ng ibang source of income, ikaw yung hahanapin yan. No? So marami pong ganun. Marami na pong testimony ng ganun. No? It took them 2 years, 3 years bago mag-decide na mag-join sa I Am Worldwide. So, chat mo nga sa ating comment section kung ganun ka rin. No? Baka ganun ka rin. No? Yung matagal bago nag-decide. Okay? Oh. And remember, they reject the product or opportunity, not you. Kaya huwag kang masasaktan, no? Huwag kang masasaktan mga mentors kapag ikaw ay ni-reject. Tandaan mo, hindi ikaw ni-reject niya. Ang ni-reject niya is yung ino-offer mo, no? Tandaan mo, you are just the messenger. No? May narinig ka na ba? Ay, ayoko sa ganyan. No? O may narinig ka na ba? Ayoko sa'yo. Okay, nakarinig ka naman ng ganyan. Ayoko sa'yo, scammer ka, 'di ba? Ayoko sa'yo, no? O 'di ba? Ay ano tawag diyan na ano na 'di ba natikman na kita dati. Wala namang ganoon, no? Ang lagi nila sinasabi, no, yung product. Ayoko sa product. Ay scam yang mga 'yan. Ayoko sa ganyan, natikman ko na yun dati, hindi naman masarap, no? So ibig sabihin ng pino-point niya is yung opportunity or yung product, hindi ikaw, kaya wag mong i-take personally, no? And ito rin po yung reason kung bakit po marami ang nagkukwit sa I Am Worldwide. Bakit? Kasi balat sibuyas. Ni-reject lang nung kaibigan niya, ayoko na mag-market. Hindi lang nag-join yung kamag-anak niya. Yung asawa niya, hindi umiinom ng barley, hindi naniniwala sa kanya, hindi supportive sa kanya, ayoko na. 'Di ba? Nasasaktan agad. Always remember, no? Tandaan mo 'yan, no? Hindi ko ni-reject niya opportunity or products, 'di ba? Ikaw lang yung messenger. Ikaw lang yung nagdala ng balita.
Okay? Tandaan mo yan ha. O ito, simple natin diyan yung mga ano, 'di ba sa ano natin sa ibang mga religion no, meron tinatawag silang mga ano, mga evangelist no, yung mga minsan pumupunta ng mga bahay, nagkakatok-katok and then nag-o-offer ng word of God, 'di ba? Nagbibigay ng Bible, ng leaflets, 'di ba? Minsan nasa public sila no. Ang intention nila is to share salvation, ang intention nila is to share God, no? Pero marami nang re-reject, tama? Pero ngayon sila okay lang sa kanila kasi bakit? Hindi naman sila yung ni-reject. Every time na hindi ka naniwala sa kanila, hindi naman sila yung kawalan, kundi ikaw. Bakit hindi mo tinanggap? No? Hindi ka tumanggap ng salvation. So ibig sabihin, ganoon din po sa business natin. Kung ikaw ay ni-reject, hindi naman ikaw nawalan. Yung product nasa iyo pa din. Ikaw healthy, kumikita ka, siya hindi. No? Ikaw nagbabarley na, no? Alam mo, no? Confident ka na hindi ka agad magkakasakit, siya hindi pa. No, kaya huwag kang malungkot, okay? Oh, rejection is normal. Tandaan mo 'yan. Wala ka pa sa I Am Worldwide, nare-reject ka na. Ang goal mo next and move on. Ayaw mo next, no? Kaya tandaan mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, kapamilya mo, mga Facebook friends mo hindi bumibili sa next and move on. Bakit? Hindi lang naman diyan matatapos ang network natin, no? Kaya ano, tanggalin natin sa ano natin 'yan, sa mindset natin yang rejection. No, next natin. Okay? You are the guide, not the presenter, no? Let the presentation do the talking. Sinabi ko na yan kanina, no? So ikaw, no, kapag ikaw ay nag-e-expose, nagpe-present or ikaw ay nag-e-expose, nag-introduce ng product, no? Hindi, wag mo ipaliwanag lahat. Hayaan mong ma-invite mo siya sa presentation and then doon mo ma-expose lahat ng ins and out ng ating business, no? Your credibility grows when you step back, no? So instead of makipag-debate ka, no, instead of ikwento mo lahat, hayaan mo, no, na makita niya, no, na ma-invite mo siya sa event, doon niya nakita na talagang marami talagang kumikita. Kaya yung mga negative niyo mga kaibigan na hindi sumasali, try niyo i-invite sa event, no? Try niyo i-invite, ipapamit mo sa mga mentors kasi bakit? Baka mamay hindi naniniwala sa iyo. Pero pag may ibang tao nakikita, nakakausap, doon na sila nagdi-decide na parang gusto na nilang sumali, no? And then nawawala yung paliwanagan, no? Kapag ka na-expose mo sila or nare-re-expose mo sila, no? So yan po, no, ipakita mo yung mga testimony, mga natulungan. Okay? You are a guide, no, not a presenter. Number 5, consistency. Ito na po, last na po tayo sa ating mindset. Number 5, consistency, no, is everything. Okay? Kasi ngayon, fired up ka, first week, first month, first days of the month, no? Fired up ka. Ganun po eh. Kaya alam nyo po ba, ang mga gym, napupuno yan every January at pagkadating ng February, kalahati nawawala. No? Kasi at the first month, lahat gusto magpapayat. Pagdating ng second month, nawawala na yung consistency. So ganun din po tayo. Lahat tayo laging fire up pagka January, pagdating ng February nawawala na. And I want you to continue that consistency, no? Small exposure daily beats big exposure once. No, yung daily posting mo, yung daily invites mo, yung daily content mo, yung daily follow-up mo, no, yan yung nakakapag-build ng momentum every day. As I said earlier, no, success is built on your daily habits. Kung anong ginagawa mo araw-araw, no, daig ng mga araw-araw gumagawa, araw-araw nagpo-post yung mga taong nag-i-invite tapos maramihan, tapos isahan, no, daig 'yon. Ito talaga, no, ito yung pinaka-importante diyan, yung word na daily, araw-araw mong ginagawa. Diyan ang momentum, no? Kaya wag kang magsasawa, wag kang ma-overwhelm kung araw-araw yan lagi ginagawa mo kasi pinakita ko na sa iyo na ang big companies, they've been doing that for almost a century. Okay? Oh, ito pakita ko sa iyo, no? I Am Worldwide statistic. Ito po, galing naman po ito sa training ni Mentor Jonathan dun sa ISO. Pinakita niya kung gaano kaganda ang I Am Worldwide. Imagine mo po ha, yung product line pa lang natin the best, no? Ang gaganda ng barley, tama? Ang gaganda ng product line. May bago na naman tayong product ngayon, no? Hindi ka na mag-iisip, yung mga product world class, 'di ba? Oh, yung marketing plan natin, ang dami nating ambassador.
I Am Worldwide spend millions, no, para maging possible yung mga ambassador natin, mga billboards natin, no? Mapansin mo 'yan all over social media, kalat na kalat yung I Am Worldwide, no? Yung kitaan natin, alam niyo po ito yung nakakabaliw, no? Kasi maraming member galing sa iba't ibang team, iba't ibang company lumilipat sa I Am Worldwide at baliw na baliw sila sa compensation plan ni I Am Worldwide. Bakit? Sobrang generous din. Sobrang generous daw, no? Meron po kami nakausap kahapon ni Mentor Carlo, no? Alam mo bakit sila lumipat sa I Am Worldwide? Isa sa mga reason kasi libre yung sasakyan. Okay? Oh, libre yung sasakyan. Saan ka nakakitang kumpanya na namimigay ng libreng sasakyan? No, hindi lang 'yan, personality improvement. Itong ginagawa natin, we are improving your personality. Pinapataas natin yung confidence mo, no, into speaking into person. Pinapataas natin yung confidence mo na makipag-usap sa crowd, 'di ba? And of course, may mga youth program din. Travel achievers, car achievers, sports car achiever, supercar achiever, millionaires, property achievers. So ibig sabihin ang dami, no? Ang dami mong pwedeng i-post tungkol sa I Am Worldwide araw-araw pero hindi ka nagpo-post. No? Ang dami. Ang daming reason. Ang daming pwedeng i-post pero hindi ka nagma-market. 'Di ba? Sayang. I Am Worldwide is providing you everything. 'Di ba? Alam niyo po, isa rin sa reason kung bakit sila lumipat kasi hindi sila nare-recognize gaano doon. Kaya nagulat sila sa I Am Worldwide, yung mga distributor pinapa-billboard. 'Di ba? Imagine mo, ganda-ganda na ng kumpanya, tapos hindi mo na mina-market, 'di ba? Hindi nakikita sa posting mo. Malalaman mo kung proud na proud ka sa I Am Worldwide, malalaman natin 'yan sa posting mo araw-araw. No? Sa exposures mo araw-araw, doon natin malalaman kung proud na proud ka ba talagang member ng I Am Worldwide. Kung baliw na baliw ka ba talaga sa products natin, no? Malalaman 'yan sa posting. Okay? Kaya ngayon, simula ngayon, magkakitaan na tayo, 'di ba? Ayan 'yun. Tingnan niyo yung mga 117 participants natin, no? Kung sinong madalas nagma-market diyan, no? Malalaman mo nandiyan na 'yun eh, no? Kailan ang last post mo? Sabi ni Coach RJ, ito talagang tumatak sa akin 'to sinabi ni Mentor RJ na 'to, no? 2026 na. Baka yung huling post mo nung Pasko pa na pag-iwanan ka sa 2025. 'Di ba? Hindi ka madalas nagpo-post eh. Okay, naiwan ka tuloy. No, kami nakapapunta na kami sa February, ikaw nasa December pa rin. 'Di ba? Kaya talaga mga mentors, no, ano natin 'yan. Be proud and loud, I Am Worldwide. Expose it every day. Okay? Oh, ngayon ito, last natin 'to, gusto ko lang din i-share sa iyo. If you want to be productive, no, ito screenshot mo 'to, gusto mo ipa-print mo 'to, ilagay mo sa wallpaper mo, no, every time nagagawa ka ng isang bagay, pause ka muna ng 3 seconds, 10 seconds, pag-isipan mong mabuti. No, meron tayong tinatawag na Eisenhower Decision Matrix. Ano to, no? Halimbawa, may gagawin kang isang bagay. Meron tayong tinatawag dito na for 4 quadrants, no? Dito sa quadrant na to, sa left side, makikita mo diyan not important at important. Sa taas naman, makikita kayong urgent at not urgent, no? So ngayon, for example, no, meron kang presentation. Okay? May presentation ka ASAP, as soon as possible, no? Ang tanong, no, important ba siya at urgent? No? Yes. So ibig sabihin kapag ka important yung gagawin mo, gawin mo agad ngayon. Huwag mo na ipagmamaya pa. Okay? Kasi kailangan mo siyang gawin eh. May client ka na magpi-pay in, pupunta sa office, no? Do it now. No, may magbabayad na sa iyo. Merong high market na client na gusto na mag-join sa iyo. No, may pe-presentan ka. Okay? Do it now. ASAP. Okay? Huwag mo nang i-next time. Kasi bakit? Dahil ni-next time mo siya, hindi ka mas nagiging productive. Number 2, meron naman tayong tinatawag dito not urgent pero important. Mga bagay na importante pero hindi naman kailangan agad-agad. Example, no? Ano yung mga example dito? Important posting, tama? Posting important pero hindi naman siya kailangan urgent na urgent, no? So kung i-compare mo siya dun sa presentation,
na kailangan mong presentahan yung client mo na urgent, ito naman, pwede mo siyang after 1 hour, after 30 minutes. No? Pwedeng schedule mamaya. Okay? Ito po ginawang activity din po ng Team Limitless kahapon, no? Kung nandun ka sa office, congratulations kasi nag-schedule post na po sila. Nag-create na po sila ng content. O, yun na. Yun na yung next example ko. Creating content. Important ba yan sa business natin? Yes. Pero not urgent. Hindi ganun ka-urgent. So, pwede mo siyang schedule mamaya kapag ka free time ka, kapag ka wala ka masyadong client. Okay? So, yan. So, schedule later. Now, meron naman tayong tinatawag na important, not important, at urgent. No? Ano yun? Ano yung mga not important na yan pero kailangan gawin ASAP? Example, no? Sige, bigay kayo ng mga example ng mga natin, not important pero urgent. Okay? Dito papasok yung for example, meron kang labahin. For example, meron kang labahin, no, 'di ba? Kailangan mo maglaba, kailangan mo prepare. Urgent siya kasi wala ka nang susuot pero hindi naman gaano ka-important, 'di ba? So pwede mong i-delegate. Pwede kang kumuha ng tagalaba, pwede kang magpa-laundry, 'di ba? Maglilinis ka ng bahay, 'di ba? O important, not important, gaano lalo na sa business natin, pero urgent siya kasi madumi na yung bahay. Pwede kang tagakuha ng tagalinis, katulong mo sa bahay. Okay? Yan po yung mga sample niyan. And then of course, not important and not urgent. Ano naman yan? For example, yan na, nag-scroll ka na nag-scroll, naubos na yung oras mo sa pag-scroll, 'di ba? End up, hindi ka naging productive. Ang gagawin mo diyan, tanggalin mo na yan. So ngayon, itong Eisenhower matrix na to, no, very important to. No, kapag ito in-apply mo, mas matututo kang ma-prioritize yung mga bagay-bagay, no? Sample mo lang to, isample mo to bukas, no? Makikita mo sobrang efficient mo at the same time sobrang productive mo. Kasi yung mga bagay na kailangan mong gawin ay nagagawa mo muna kaysa sa mga bagay na hindi mo ginagawa or yung mga bagay na hindi naman importante. Minsan kasi tayo na-overschedule na tayo sa isang araw. Ang dami nating ginagawa pero hindi naman tayo productive. No? Kaya ang nangyayari, nauubos yung oras natin, pagkatapos ng isang araw, wala kang resulta. No, yun pala, naubos yung oras mo sa kakascroll na kakascroll, kakalinis ng bahay, kakalaba, kakahugas, pero yung business mo, hindi mo na prioritize. Pero, kapag prioritize mo pala yung business mo, yung urgent things mo, yung mga bagay na yon, no, na pwede mong gawin later on, magagawa mo din eh. No? So, it's just putting everything right into places, prioritizing every task. No? So yan po yung Eisenhower decision matrix. Okay? Before you proceed sa isang bagay, pause, 10 seconds, isipin mo, urgent ba to? Important ba to? Makakatulong ba to sa business ko? Sige, gawin ko na ngayon. No? Hindi naman to gaanong urgent. Sige, mamaya na lang, alas 5 na lang. No? O, ano ba to? Urgent ba to? Hindi naman ito important. Pagawa ko na lang, 'di ba? Pahugas ko na lang yung mga plato sa mga anak ko, 'di ba? Magpa-laundry na lang ako. And then of course, the other one is delete and eliminate. Okay? So yan po, no? Sabi ni Mentor Andy, work smart. Sabi ni Mentor Liza, need multitasking. Sabi ni Mentor Andy, mukhang busy pero walang nagawa. O, 'di ba? So yan po, no, mga mentors, no? Congratulations sa mga tao naka-attend ng Zoom meeting natin ngayon. No, hopefully may natutunan ka, exposure, the mindset, no? Yun po yung kailangan natin this 2020 this 2026, no? Yan po yung kailangan nating baguhin, kailangan nating i-adjust, no? Kung gusto natin ng panibagong resulta ngayong 2026. At ito po encouragement ko sa lahat, no? I am worldwide, naka 90-day burn ang buong kumpanya. Ngayon ang susunod grupo natin. Make sure kasama ka at make sure kasama ang team mo. Huwag kang magpapaiwan kasi kami, lilipad talaga kami. No? Whether you like it or not, lilipad kami at gusto namin kasama ka sa paglipad namin. With that, thank you so much. Back to our host, Mentor Sandy.